Sa gulat ni Mo, pati na rin ang Dragonling, mas lalo pang lumapit si Kang. At bago pa nila namalayan, damaykit ito at marahang bamulong, huwag kang aalis pagkatapos ng klase. Hahanapin kita. Pagkasabi nyon, walang pakialam na binunot ni Kang ang kanyang sandata at saka dumiretso lang sa kanyang paglalakad, parang walang nangyari. Si Mo, sa kabilang banda, hindi inaasahan ang biglaang pagtatagpo nilang dalawa. Sobrang abrupt na kahit simpleng marinig lang ang boses ni Kang ay nagsimula ng gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Pero sa kabila ng matagal na niyang plano na patayin si Kang sa unang pagkakataon na magkita sila, heto siya ngayon, walang reklamo, pinapanood lang itong lumayo. Habang pinagmamasdan ni Kim kung paano mag-usap si Kang at Lee, hindi niya maiwasang mapaisip. Magkaibigan ba sila? O may kung anong hindi ko alam tungkol sa kanila? Dahil hindi niya rin alam kung sino talaga si Kang, nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinanong si Lee, sino ba talaga ang lalaking yun? Samantala, habang nakatayo lang doon si Mo, iniisip ang kanyang nalalapit na paghaharap kay Kang, isang salitang sagot lang ang ibinigay ni Lee kay Kim. Bully Hunter. Mula sa sandaling iyon hanggang sa matapos ang klase, hindi na nawala ang sabik at puno ng pag-asang ekspresyon ni Mo. Ang ideya na sa wakas ay makakaharap niya ang isang kalabang karapat-dapat sa kanyang oras ay nagbigay sa kanya ng halo-halong emosyon, kabado pero sabik. Upang pakalmayan ang sarili, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isipan na kaya niyang maghintay kahit gaano katagal kung ang kapalit naman ay isang tunay na laban. Pero ang lahat ng iyon ay isang palabas lamang. Sa ilalim ng kanyang maangas na ekspresyon, nagkakagulo ang kanyang isipan. Ang totoo, hindi niya mapigil ang manginig sa kaba, isang palatandaan na kahit puno siya ng kumpiyansa sa labas, pilit niyang kinakontrol ang tensyon sa loob. Ang mas malala pa, ang sitwasyon ay hindi naging maganda para sa Dragonling, na piniling magpahinga sa ilalim ng pantalon ni Mo habang nasa klase. Pero dahil hindi mapakali si Mo, para itong naipit sa isang walang katapusang lindol mula umaga hanggang hapon. Sa wakas, natapos din ang mahaba at nakakapagod na araw ng eskwela para sa mag-amo. Habang ang ibang estudyante ay malaya nang umuwi, maliban sa mga may night study, agad na hinanap ni Mo si Kim Eugene. Walang pag-aalinlangan, iniabot niya rito ang kanyang maliit na assistant, na sa puntong iyon ay mukhang nahihilo na sa sobrang pagyanig. May aasikasuhin lang ako, sabi niya nang walang paliwanag. Sa kabila nito, masaya pang tinanggap ni Kim ang Dragonling, na para bang iyon na ang pinakamagandang nangyari sa kanya ngayong araw. Dala-dala niya ito sa kanyang bisig habang patungo sa pintuan, walang kamalay-malay na kung madiin lang ang kanyang hawak ng kaunti, baka samuka ito sa kanya ng direkta. Wala na siyang inusisa pang iba at tuwang-tuwang lumabas ng silid-aralan. Naiwan sa loob si Liho, nang biglang lumitaw mula sa kabilang panig ng silid ang isang kamay. Siyempre, si Kang. Mula sa anino, lumundag siya at ipinakita ang kanyang presensya. Dumating na ang pinakahihintay na sandali para kay Mo. Alam niyang oras na para sa laban. Walang inaksayang oras si Kang. Pumasok siya sa loob ng silid, isinara ang pinto sa likuran, at dahan-daang ipinasok ang kamay sa kanyang bag. Sa isang kalmadong kilos, inilabas niya ang kanyang training gloves, at isa-isang isinuot ang mga ito. Medyo nagulat si Mo, nagtataka kung balak bang gawin ni Kang ang parehong bagay na ginawa niya noon, nang ginamit niya ang kanyang sinturon upang balutin ang kanyang kamay para sa proteksyon at mas magandang pagganap. Habang isinusot ni Kang ang pangalawang guwantes, tinitigan niya si Mo nang may kuryosidad at tinanong kung talagang mahal niya ang pakikipaglaban. Hindi iyon ang sagot na inaasahan ni Kang. Umiling si Mo at diretsyong itinanggi ang ideya, sinasabing hindi siya lumalaban dahil gusto niya ito. Bago pa nila maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang sumagi sa isipan ni Mo kung ano talaga ang mahal niya. Una sa lahat, ito ay ang sakit at pagkabigla na kanyang nararamdaman tuwing natatamaan siya. Para sa karamihan, iyon ang huling bagay na gugustuhin nilang maranasan, ngunit para kay Mo, matapos ang libu-libong taon ng pagpapakasakit, ang mga sandaling iyon ay may kakaibang kasiyahan. Pangalawa, ang matinding hapdi sa kanyang mga kalamnan na tila sumisigaw dahil sa matinding pagod matapos maabot ang kanilang limitasyon. At pangatlo, sa loob ng mahigit 3 milyong taon, ang pakikipaglaban at pakikidigma lamang ang nagbigay sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pagiging buhay. Dahil sa ganitong pananaw,
naniniwala si Mo na hindi siya lumalaban dahil gusto niya ito, lumalaban siya dahil kailangan niya. Bahagi na ito ng kanyang pag-iral. Subalit habang iniisip niya ito, biglang napangiwi ang kanyang mukha sa isang nakakatakot at labis na sabik na ekspresyon, dahilan upang mapatigil si Kang. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Kang naisipin, ang taong ito ay tuluyan ng nabaliw. Baka isang siraulo o mas malala pa. Ngunit sa halip na pag-isipan ng husto ang kakaibang kilos ni Mo, muling binuksan ni Kang ang kanyang backpack, kinuha ang isa pang pares ng guwantes pang ensayo, at itinapon iyon kay Mo. Para bang isa lamang itong simpleng sparring match at hindi labanang hanggang kamatayan. Sadyang hinayaan ni Mo na tamaan siya ng guwantes ng direkta sa mukha, ni hindi man lang pumikit sa impact, ngunit nagawa pa rin niyang mahuli ito sa ere bago ito bumagsak. Matapos ay patong ni Kang ang kanyang backpack sa isang sulok, seryoso siyang tumingin kay Mo at sinabihang isuot ang guwantes. Ipinaliwanag niyang gusto niyang maging patas ang laban, binanggit pa na hindi niya kayang seryosohin ang isang laban kung ang kalaban niya ay mukhang isang karaniwang siga lang. Sa isang iglap, isinuot ni Mo ang guwantes at agad sumugod kay Kang, halatang sabik na subukan ang bagong Reg Along na tanggap niya. Inilabas niya ang unang suntok, at gaya ng inaasahan, hinarang at iniwasan iyon ni Kang ng sabay. Ngunit sa pagkakataong ito, halata sa mukha ni Kang ang bahagyang inis, hindi man lang siya binigyan ni Mo ng pagkakataong magsalita. Gayunpaman, mabilis niyang pinakalma ang sarili, ipinaalala sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit siya naroon. Ito ang laban. Walang dahilan para menos. Matapos ang serye ng palitan ng suntok at pagharang, saglit na umatras ang dalawa. Ang maikling sandaling iyon ng pagtigil ay sapat na upang kailangang suriin ni Kang ang sitwasyon at muling ituon ang kanyang isip. Bilang isang veteranong boksingero, alam niyang ang unang dapat niyang gawin ay pakalmayan ang kanyang katawan at iwasang patigasin ang kanyang mga kalamnan. Hindi ito tungkol sa purong lakas lamang, ito ay tungkol sa kontrol. Humakbang siya ng una niyang galaw, at iyon na ang hudyat na hinihintay ni Mo. Agad siyang sumugod muli, walang pakundangan sa kanyang pag-atake. Pero hindi tulad kanina, handang-handa na si Kang. Hindi lang niya matagumpay na naprotektahan ang sarili ng hindi natatamaan, pero siya pa mismo ang bumaliktad sa sitwasyon, isang mabigat na suntok ang tumama ng direkta sa panga ni Mo. At kung hindi pa iyon sapat, sinundan niya ito ng isa pang matinding suntok sa kabilang bahagi ng mukha ni Mo, mas malakas pa kaysa sa nauna. Tumingin si Kang sa kanyang kamay, at hindi niya mapigil ang makaramdam ng matinding kasiyahan. Ang lakas at syempo ng kanyang mga suntok ay labis niyang ikinamangha. Sa sobrang paghanga niya sa sarili, tila nagre-replay ito sa kanyang isipan, na parang gusto niyang subukan ulit para makita kung gaano ito kaepektibo. Una, pinakawalan niya ang tensyon sa kanyang katawan, pagkatapos ay hinayaan niyang dumaloy ang puwersa ng kanyang katawan mula sa kanyang kamao pababa sa kanyang mga daliri, lahat ng lakas na iyon, diretso sa katawan ng kanyang kalaban. Ngayon, si Kang naman ang mukhang sabik, halatang gusto niyang turuan si Mo ng isang masakit pero kapaki-pakinabang na aral sa boxing. Samantala, hindi maikakaila ni Mo na humanga siya sa kakayahan ni Kang. Alam niyang kung hindi dahil sa mga pagpapalakas na natanggap niya mula sa mahiwagang orb, siguradong matindi ang magiging pinsala ng mga suntok na yon. Pero sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lang siyang na-excite. Ito mismo ang hinahanap-hanap niya, isang laban na parehong mapanganib at hamon sa kanyang kakayahan. Dahil sa ideyang iyon, hindi siya nag-atubiling ipagpatuloy ang laban. Samantala, sa ikatlong palapag ng paaralan, isang pulang buhok na lalaki ang nakatulog habang nagaganap ang night self-study class. Bigla na lang nang ineg ang kanyang katawan, para bang nasa isang bangungot, tila nakakita ng multo. Nagulat siya at biglang nagising, mukhang litong-lito at hindi alam kung nasaan siya. Nang bumalik siya sa realidad, napansin niyang may isang hindi gaanong magiliw na sulat sa kanyang desk. Nakalagay doon ang isang mensahe na tinatawag siyang tamad dahil palagi siyang natutulog sa klase. Sa halip na alamin kung sino ang nagsulat nito, dumukot siya ng cellphone at tiningnan ang oras. Napagpasyahan niyang umalis na. Kinuha niya ang kanyang backpack, tumayo mula sa kanyang upuan, at ilang sandali pa'y bumaba na siya sa hagdan, papalabas ng paaralan. Habang bumababa, biglang nakaramdam siya ng gutom.
Mula kung saan, bigla siyang dumukot ng merienda at nagsimulang kumain. Ngunit habang nasa ikalawang palapag, may kakaibang bagay ang nakatawag ng kanyang pansin, isang anino na gumagalaw pataas-baba sa isang silid ng second years. Sa ganitong oras ng gabi, hindi normal na may tao pa roon. Isa lang ba itong tao? O dalawa? Hindi niya matukoy kung sino. Ang aninong iyon, syempre, ay sina Mo at Kang, na patuloy pa ring nagbabanggaan sa kanilang matinding laban. Sa sandaling iyon, napansin ni Mo na naipit siya sa isang sulok. Wala siyang ibang magawa kundi dumpensa. Pero hindi siya basta-basta susuko. Mabilis siyang nag-isip ng paraan. Sa isang hindi inaasahang galaw, itinaas niya ang kanyang paa at biglang itinanam ito ng matindi sa dibdib ni Kang, dahilan para mapatigil at magulat ang kalaban niya. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Habang bahagyang natigilan si Kang, sinamantala ni Mo ang pagkakataon at sinundan ito ng isang malakas na sipa papunta sa mukha niya. Mabilis namang nagawa ni Kang na protektahan ang kanyang mukha, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding galit. Tinitigan niya si Mo ng masama at mariing nagtanong, bakit ka biglang gumagamit ng paa? Alam mong bawal ang sipa sa boxing. Ngunit imbes na matakot, mas lalong lumakas ang kumpiyansa ni Mo sa bagong estratehiyang natuklasan niya. May bahagyang ngiti sa kanyang labi nang sumagot ito, anong sinasabi mo? Hindi ko nga alam kung ano yang box na sinasabi mo. Bago pa man makasagot si Kang, biglang sumugod si Mo at muling pinakawalan ang isa pang sipa. Habang ginagawa ito, pabirong niyang idinagdag, sino bang nagsabing santukan lang ang laban na to, ha? Dama po ang sipa ni Mo ng malakas, sapat upang mapa-atres si Kang ng ilang hakbang. Halata sa kilos ni Kang na hirap siyang makabawi. Sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang maniwala sa mga sinasabi ni Mo. Pero bilang isang bihasang boksingero, wala siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban gamit ang paa. Bago pa siya muling makabawi, sinamantala ni Mo ang kanyang pagkalito at muling tumira ng isa pang malakas na sipa. Ang dating dominante at walang takot na boksingero, ngayon napilitan na lamang dumpensa. Sa puntong iyon, hindi maiwasan ni Kang na magtaka kung paano nagagawa ng isang mukhang mahina at payat na katulad ni Mo ang mga ganitong malalakas na sipa. Ngunit bago pa niya lubusang maintindihan ang sitwasyon, biglang nagbago ng estratehiya si Mo. Sa halip na sa itaas umatake, pinuntirya niya ang isang maselang bahagi sa ibabang katawan ni Kang. Nanlaki ang mga mata ni Kang at tuluyang natigilan. Kung matamaan ako rito, tapos na ako, bulong niya sa sarili. Alam niyang kung tamaan siya sa bahaging iyon, babagsak siya at hindi na makakapagpatuloy sa laban. At tulad ng kinatatakutan niya, tinamaan siya ng direkta ni Mo. Pero, wala siyang naramdaman kahit katiting na sakit. Biglang umatras si Mo, lumayo upang makakuha ng distansya. Ngunit imbes na maghanda para sa isa pang atake, may kasungitan sa kanyang ngiti, parang sinadya niyang hindi tapusin ang laban. Ang totoo, ibinigay ni Mo ang buong lakas niya sa huling atakeng iyon. Pero may isang bagay siyang hindi inaasahan, ang pagpapalakas na dulot ng kapangyarihan ng Dragon Ling ay nawala na parang hindi kailanman umiral. Napagtanto ito ni Mo, at nagsimula siyang mataranta. Alam niyang kung wala ang kanyang kapangyarihan, wala siyang laban kay Kang. Samantala, si Kang, na kanina'y tulala pa, biglang may napansin. Kilala niya si Mo, hindi ito ang tipo ng taong magpapakita ng awa sa sinuman. Kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi nito tinapos ang laban. Ngunit sa isang iglap, tila may dumaan na banal na kaliwanagan sa kanyang isipan. Umiti siya nang may pang-aasar at sinabing, huwag mong sabihing bigla kang nawalan ng kapangyarihan. Hindi niya alam na ang pabirong hula niya ay saktong-sakto sa nangyari. Ang iniisip lamang niya ay baka napagod lang si Mo. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa mahiwagang orb o sa buff ng Dragon Ling. Si Mo naman ay nanatiling tahimik, pilit na nagpapanggap na parang wala lang nangyari. Pero hindi na iyon mahalaga para kay Kang, nabuo na sa isip niya ang buong sitwasyon, at sapat na iyon upang mapatawa siya ng malakas. Sa kabila ng matinding laban, tila wala ng direksyon ang kanilang sagupaan. Samantala, sa likod ng pinto ng silid-aralan, may isang lalaking pulang buhok ang tahimik na nanunood sa kanila.
Ngunit sa kanyang paningin, ang nakikita niya ay hindi isang matinding laban, kundi dalawang taong mukhang ewan na nagtatawanan habang nagpapalitan ng suntok at sipa. Anong kabalbalan tong pinapanood ko? Napailing na lang siya sa inis. Sa huli, hindi na niya natiis ang panunood at mas pinili na lang niyang umalis, imbes na mag-aksaya ng oras sa katawa-tawang laban ng dalawa. Hindi man malinaw kung gaano siya kalakas o kagaling, pero isang bagay ang sigurado, naubos ang pasensya niya sa walang kwentang laban ni Kang at Mo. At sa mismong sandaling iyon, tahimik siyang lumisan, iniwan ang dalawang hanggal na patuloy pa ring nagtatawanan sa gitna ng kanilang laban. Sa wakas, huminto na si Kang sa pagtawa. Mula sa pagiging kampante, biglang bumalik ang seryoso niyang ekspresyon. Nang makita niya ang pagkakataong ito, agad siyang sumugod kay Mo, alam niyang ito na ang perpektong sandali para samantalahin ang sitwasyon. Samantala, si Mo naman ay nasa alang-alang posisyon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang binti upang hadlangan ang paparating na suntok ni Kang, o kahit man lang mapahirapan ito sa pagtama. Pero hindi sapat ang simpleng plano niyang iyon. Sa halip na sa mukha tumarget, dumiretso si Kang sa isang mahina at hindi napapansing bahagi ng katawan ni Mo, isang lugar na hindi niya namalayang iniwang bukas. Sa isip ni Mo, sapat na ang kanyang tuhod bilang panangga, ngunit nagkamali siya ng akala. Sa isang mabilis at malakas na suntok, hindi lang siya nakaramdam ng matinding sakit, kundi napilitan din siyang umikot ng halos 90 degrees habang nakatayo sa isang paa, na nagbigay ng perpektong pagbubukas para kay Kang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kang. Isang matinding suntok ang pinakawalan niya diretso sa ulo ni Mo. Napakalakas ng impact kaya't napalipad si Mo ng ilang metro palayo. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya tuluyang nawala ng malay. Napabagsak si Mo sa dingding sa likod niya. Habang nakasandal doon, napagtanto niyang wala na siyang laban kay Kang kung wala ang enhancement buff. Hindi niya kayang tapatan ang solidong katawan nitong parang isang halimaw. Sa gitna ng desperasyon, isang ideya ang pumasok sa isip niya, kung magagamit lang niya kahit kaunting bahagi ng kanyang orihinal na mana o panloob na enerhiya, madali niyang matatalo ang gorilyang ito. Pero dahil ilang beses na niyang sinubukan at nabigo, hindi niya ito gaanong inaasahan. Kahit ganoon, pinili pa rin niyang sumugal. Kahit na sobrang liit ng tsansang magtagumpay, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Pinilit niyang tumayo, binuo ang kanyang loob, at buong pokus na sinubukang ipunan ang kahit kapirasong mahika sa kanyang kamao bago umatake. Sa pagtitiwala sa manipis na pag-asang iyon, buong tapang siyang sumugod kay Kang. Pero sa isang iglap, tila suntok bata lang ang kanyang ginawa, dali-daling hinuli ni Kang ang kamao niya sa ere bago pa ito makalapag. Nakita ni Kang ang pagkakataong muli siyang asarin. Umisi ito ng may pang-iinsulto, tila nag-e-enjoy pa sa laban. Pero bigla, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa katawan niya, parang enerhiya o isang hindi maipaliwanag na sensasyon. Napakunot-noo siya, biglang napalingon sa likod, pilit na inaalam kung ano iyon. Ang isang saglit na pagkagulat na iyon ang tanging pagkakataon na kailangan ni Mo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sinamantala niya ang pagbaba ng depensa ni Kang at mabilis na pinakawalan ang isa pang suntok diretso sa mukha nito. Bagamat hindi na kasing lakas ng dating suntok niya ng may enhancement buff, sa hindi malamang dahilan, tumama ito ng mas matindi kaysa sa inaasahan. Nayanig si Kang. Bahagya siyang nahilo, ngunit sapat lang para matauhan at muling ituon ang buong atensyon kay Mo. Dali-dali niyang hinawakan ang kabilang kamay ni Mo matapos ang suntok, ngunit muli na namang dumaan ang kakaibang enerhiyang iyon sa kanyang katawan, papunta sa kanyang likuran. Sa sobrang pagkalito, instinct niyang nilingan muli kung ano ang dumaan sa kanya. Ngunit sa huling pagkakataon, ginamit ni Mo ang pinakamaaasahang sandata niya, ang kanyang sariling ulo. Isang mabagsik na headbutt ang tumama kay Kang, dahilan upang mapa-atres ito. Diretso siyang bumangga sa pintuan ng silid-aralan kasabay ng isang malakas na tunog, at tuluyan siyang bumagsak, nawalan ng malay. Tumayo si Mo sa harapan niya, matikas at may halong pagtataka. Sa isip niya, gumana ba talaga ang plano kong gumamit ng mana sa suntok ko? O lahat ng ito'y imahinasyon ko lang? Pagkalipas ng ilang sandali, doon lang niya napagtantong, somehow, nagawa niyang gamitin ang
Isang bahagyang halaga ng mahika ang pinaslit niya sa kanyang kamao. Inililihis ang kaunting mana sa kanyang katawan gamit ang isang bagong pamamaraan na hindi pa niya nasusubukan noon. Ngunit, sa totoo lang, hindi siya ganoon ka-excited sa ideya ng paggamit ng mahika, mas nakakapangilabot ang iniisip niyang gawin kay Kang. Ngayon, ang dating mayabang na lalaki ay mukha ng isang gutom na taong kuwebo na nakatagpo ng isang piging. Dahan-daang lumapit si Mu sa walang malay na mukha ni Kang, ngunit hindi siya nagbabalak ng anumang masyadong matindi. Gusto lang niyang mag-iwan ng marka sa kanya sa sarili niyang paraan. Sa pinakahuling sandali, tila naglaro ang kapalaran at biglang nagising si Kang, na iligtas ang kanyang tainga para sa isa pang araw. Nang magbalik ang kanyang diwa, agad niyang napagtanto na muntik na siyang gawing isang neutered na aso, gaya ng naging kapalaran ng iba pang biktima ni Mo. Pero bilang isang kampyon sa boxing, hindi niya hahayaan na mangyari iyon ng ganoon kadali. Mabilis niyang itinulak si Mo palayo at pilit na bumangon, kahit na nanlalabo pa ang kanyang paningin at nananakit ang kanyang ulo. Diretsyong inamin ni Kang na lubusan niyang minamaliit si Mo at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaan niyang wasakin ni Mo ang kanyang tainga. May gusto sana siyang sabihin, marahil tungkol sa kakaibang pakiramdam na bum-alot sa kanya bago siya nawalan ng malay, ngunit dahil sa matinding kirot sa kanyang ilong at ang pag-ikot ng kanyang mundo, hindi man lang siya makabuo ng matinong pangungusap. Kaya sa halip na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, gumawa na lang siya ng palusot at nagdesisyong umalis. Mas mabuting lumayo siya kay Mu nang mabilis hanggat maaari. Habang pinapanood niyang papalayo si Kang, hindi maitago ni Mo ang kanyang pagkadismaya. Talagang inaasahan niyang madaragdag si Kang sa kanyang listahan ng mga laruan ngayong araw, pero mukhang hindi pa ito ang tamang oras. Maya-maya pa, sa bahay ni Kim Yujin, isang maliit na dragonling ang pinapawisan habang pinapasan ang isang bag na halos doble ng laki niya. Sobrang bigat nito kaya kahit hindi pa siya nagsisimulang maglakad, tumatagaktak na ang pawis niya. Ayon sa lahat ng palatandaan, puno ito ng kung ano-anong bagay na ipinaubaya sa kanya ng kanyang amo upang bilhin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lunukan ang kanyang hinanakit at pasanin ang mabigat na bagahe. Sa halip na dumaan sa mas ligtas at normal na daan, pinili niyang magpakahirap at magluksong pababa mula sa mga bubungan. Habang patakbo siyang papunta sa bahay ni Lee, natano ng dragonling si Kang sa di kalayuan. Mukhang hilo ito at hawak ang kanyang sugatang mukha. Nang makita niya ito, agad siyang nanlaki ang mata, hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaking ito. Siya ang walang awang sumipa sa kanyang puwitan noong isang araw, nang walang matinong dahilan. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito para makaganti. Walang pag-aalinlangan, agad niyang ibinagsak ang kanyang mabigat na bag sa lupa at pumosisyon sa ibabaw nito, nakayukong parang handang lumundag. At sa isang iglap, tulad ng isang bala, inilunsad niya ang kanyang sarili papunta kay Kang, target ang mukha nito, gaya ng ginawa ng kanyang amo kanina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinalad. Sa kabila ng pagkahilo, sa huling saglit ay napansin pa rin ni Kang ang maliit na dragon. Sa likas niyang reaksyon, agad siyang bumato ng suntok at napalipad ang pobreng butiki sa ere. Sa isang iglap, natulala si Kang, nalito at naguluhan. Hindi man lang niya nakilala ang dragonling at napaisip kung anong klaseng hayop ang bigla na lang umatake sa kanya. Sa sobrang hilo niya, hindi niya agad naintindihan ang nangyari. Saglit siyang nag-isip kung dapat niyang bugbugin ng husto ang dragonling bilang ganti sa gulat na ibinigay nito sa kanya. Pero sa kalagayan niya ngayon, imposible na iyon. Kaya sa halip, napailing na lang siya, bumantong hininga, at bumulong ng kung ano bago nagpatuloy sa paglalakad. Ang tanging nasa isip niya ay makauwi at makapagpahinga agad. Nang tuluyang mawala si Kang sa paningin, may isa pang dumating sa lugar, walang iba kundi si Mo. Nakatayo siya sa ibabaw ng nakabulagtang dragonling, tahimik na pinagmamasdan ito, iniisip kung buhay pa ba ito o wala na. Pero higit pa roon, mas interesado siya sa bag na nasa tabi nito. Ano kaya ang laman nito? Kinabukasan, habang naglalakad si Mo papunta sa paaralan, may isang bagay na kapansin-pansing nagbago sa kanya, suot niya ang isang bagong uniforme at may bagong backpack. At ang mas nakakagulat, may isang maliit na dragon na kampanting nakasakay rito.
Mas comfortable ito sa bagong tahanan niya, kumpara sa nakaraang mga pagkakataong kinakailangang dumapo sa balikat ni Mo o magtago sa ilalim ng kanyang damit. Habang naglalakad sila, buong pagmamalaking binanggit ng Dragonling na si Kim Eugen, ang kanyang marangal at mapagkakatiwalaang tagapaglingkod, ang bumili ng uniforme at backpack para kay Mo. Ngunit, sa totoo lang, ginawa niya ito hindi para kay Mo kundi para lamang mapaluguran ang sarili niya. Mukhang nagustuhan ng Dragonling ang kanyang bagong lugar at idineklarang hindi na siya lalabas mula roon, mas pinipili niyang manatiling nakatago upang maiwasan ang anumang hindi kailangang atensyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng kalsada, naglalakad si Kang nang makita niya si Mo. Agad niyang tinawid ang kalsada upang batiin ito, may halong pagtataka sa kanyang mukha. "Bakit ka nakauniforme ngayong Sabado?" tanong ni Kang. Laking gulat niya nang sumagot si Mo ng, "Anong Sabado?" Nadismaya si Kang, "O baka naiinis lang, iniisip kong niloloko lang siya ni Mo ng ganito kaga sa umaga." Ngunit sa halip na makipagtalo, pinili niyang balikan ang paksa na hindi niya nasabi kay Mo kahapon. Muling tinanong ni Kang si Mo kung totoong gusto ba niya ang pakikipaglaban. At gaya ng dati, pareho pa rin ang sagot ni Mo, lumalaban siya dahil kinakailangan. Nahihirapan si Kang paniwalaan iyon, lalo na matapos makita ang saya sa mukha ni Mo habang nakikipaglaban kahapon. Pero sa halip na magreklamo, dumiretso na lang siya sa punto. Hiniling ni Kang na samahan siya ni Mo mula ngayon. Dagdag pa niya, kung papayag si Mo, hindi na siya mababato dahil hindi na niya kailangang maghanap ng makakalaban. Nang marinig iyon, biglang nanginag ang buong katawan ni Mo sa labis na pananabik. At sa kanyang mukha, muling lumitaw ang nakakatakot pero sabik ng ngiti. Hindi na kailangang sabihin pa, nakasulat na sa mukha ni Mo ang kanyang sagot. Hindi madali para sa sinuman na baguhin ang pananaw ni Mo tungkol sa isang tao, pero tila nagawa iyon ni Kang. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang naramdaman na baka nga mabuting tao si Kang. Akala ni Kang ay maayos na ang lahat, hanggang sa biglang sumigaw si Mo, "Dalhin mo ako sa isang lugar kung saan ako pwedeng lumaban ngayon na." Napako sa kinatatayuan si Kang, natigilan saglit bago ipinaliwanag na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Hindi sila lalaban ngayon, baka sa ibang araw. Samantala, mula sa loob ng bag, tahimik na pinagmamasdan ng Dragonling ang kanilang pag-uusap. Hindi malinaw kung gusto lang niyang manatiling nakatago o palihim na nag-iisip ng paraan kung paano siya makakaganti kay Kang matapos siyang talunin ng 2 beses.